Hi Aries, kuha tayo ng ilang guidance advice para sa inyo ngayong Leo season. Anong kailangan nyong marinig? Any guidance po para sa mga taong ito? Okay? Passion. Actually, every Leo season, Aries, nag-highlight talaga, nagbibigay diin ang inyong mga 5th house. So, ang lawak ni 5th house, dyan po pumapasok bilang fire, co-fire sa inyo si Leo, ang inyong mga passion. 5th house of your passion. Love life, romance, house of pleasure, kung saan nag-iinit kayo. Yes, or nagiging happy, kung saan yung love nyo. Sige, add pa tayo. Anong asahan nyo ngayong Leo season? Aries, any guidance, advice? Unang bagsak pa lang. Dreams and financial health. I feel yung pinaka-guidance na kailangan marinig, mapabuhay relasyon man, pag-ibig, 5th house again about romance, love life, your passion. Susundin lang lagi kung anong sinasabi ng inyong mga puso. Sa inyong trabaho, maging ano pa man yan, susunod na yung magandang flow ng kaperahan. Lalo pa kung yung ginagawa nyo, yung pinagkakakitaan nyo, ay parang hindi kayo nagtatrabaho. Yung ganong pakiramdam kasi mahal nyo yung trabaho, yung negosyo nyo, maging ano pa man yan, saan kayo kumikita, susunod na dyan yung magandang flow ng kaperahan. May abundance, i-claim natin yan. Para saan? Para patuloy nyo ring ma-reach yung mga gusto nyo pang harapin, or goals, your dreams, your hopes, and wishes. Yes. So in short, sundin lang palagi kung anong sinasabi ng inyong mga puso. Okay? Kung saan kayo magiging happy. Ay yung pinaka-advice, have fun, enjoy sa inyong mga paraan. Umaangat ang inyong pagiging young, childlike, free-spirited, happy-go-lucky, deserve niyo yan. Or may ilang ganapan po pagdating sa mga bata. If ever meron na kayong anak, hindi kailangan ng pinakasalita pagdating sa mga oracle, but I see growth. Hindi sa medical advisor si Moonchild, pero kasi si 5th house po, connected yan. As I've mentioned sa mga bata, house of children po yan. So kung meron na kayong anak, haring mabibigyan kayo ng pagkakataon para higit nyo silang matutukan, mabigyan ng focus, extra love, extra TLC, tender loving and care. Or ito na yung pinaka-advice, more quality time pagdating sa inyong mga mahal sa buhay. House of Romance po yan ha, magbibigay din yan ngayong Leo season para sa inyo. Or House of Pregnancy din po si 5th house. Again, di ako medical advisor, pero parang sign of growth, financial health, may puno dito. May pwedeng mamunga. Kahit sa simpleng balita, impormasyon na parating, merong pwedeng magbunga. So, reversal yung energy natin every time. Aries, pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa ilang tao sa paligid. Hindi posible na merong baby blessing na parating, lalo kung ito'y pangarap nyo na inaasam rin, couples in a relationship. Add lang tayo ng ilang message, transformation. Actually, hindi kailangan laliman, katakutan, ano pa man, but this is the death card. Sign of rebirth, birth, new beginnings, changes, transitions, transformation, may mga pagbabago pa. Patuloy na nagtatransform ang inyong mga buhay, relasyon, love life, kung saan kayo kumikita, patungo saan mo siya sa higit niyong ikaw unlad, ika-grow pa. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo. Mensaheng gabay lamang po ngayong Leo season, Aries. Hello, Taurus! Ito na ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong pumasok na ang Leo season, ano nga asahan nyo? Taurus, kamusta? Okay? Lighten your load. Any guidance, Taurus energy? Ngayong pumasok ang Leo season. Ngayong Leo season, any guidance? Home. Actually, during Leo season, Taurus, nagbibigay din po talaga ang inyong mga 4th house of home, family, ayan, lighten your load. So,
In a way kasi maaring patuloy rin kayong higit na naging busy pa rin sa inyong mga buhay, trabaho, especially kung kayo mga breadwinners, providers, tapos pag-uwi nyo sa inyong mga tahanan ay meron pa kayong kailangan harapin na obligasyon, responsibilidad. So parang ang daming ganap, ang bigat. Ika-clarify natin to ha, but it is about home. May ilang ganap ba sa inyong tahanan? Kung hindi man ito sa miyembro ng inyong pamilya kung saan kakailanganin ka ng higit or silang kakailanganin mo, maaring ito ay may koneksyon sa inyong physical home. Maaring meron kayong gustong ayusin kahit sa simpleng pagdi-declutter lang ito or maybe a sign, maglinis naman daw tayo. Okay, why not? Ayan. Mag-general cleaning, ito kasi pwedeng kusang umangat sa inyo. Yung pakiramdam na bibigyan nyo ng focus ng higit ngayon ang tahanan at pamilya. Or maybe yun lang yung pinaka-advice, especially kung may mga ganapan kayo at work or sa mga personal yung ganap. Lalo nitong mga nakalipas, patuloy kayo naging busy and productive. Maybe a reminder lang ito to spend more quality time kasama ang inyong pamilya, mahal sa buhay. Taurus, bakit ito yung bumagsak? Any guidance? Kapag Leo season, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Anong ganap? Any guidance message? King of Fire. Kita mo may papuso dyan. Heart of the Zodiac. Leo energy po, si King of Fire. Kung nasaan yung mahal mo, mahalaga sa'yo. Kung nasaan yung passion, yung love, especially kung kayo nga ay mga breadwinners, providers, andito kasi yung energy, yung motivation, inspiration to take inspired action para patuloy kayong manlaban para sa mga taong mahalaga sa'yo at mahal mo na ang ganda. Patuloy lang na pagtitiwala rin ha sa iyong sarili. Kaya naman minsan hindi nagiging madali ang buhay. Tiwala sa kakayanan mo, sa proseso, at higit sa kanya. Siyempre pa, samahan ng patuloy na dasal. Gaano man parang pasan nyo ang daigdig dito. Take it easy, don't be too hard sa inyong mga sarili. Marahil kailangan rin marinig ng ilan na hindi kayo nag-iisa sa laban ng buhay. Meron kayong gabay, merong pamilya, merong nandyan. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Ito yung umangat na guidance, advice, messages ngayong Leo season para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, ngayong Leo season, ano nga asahan nyo? Anong parating sa inyong buhay? Any guidance, advice, message? Animals. Okay. Hindi man agad-agad kailangan mag-apply yung pinakasalita, pero marahil kayo ba ay mga animal or pet lovers? Ayan, or angat yung animal in you. Gusto niyo yun? So, tayo ay general reading. Just only take what resonate pa rin. Gemini energy. Any guidance? Compassion. Yung inyong mga compassionate heart. Yung inyong mahahabaging puso. Ayan. Malalambot na puso sa mga hayop. Ganun ba? Or sa literal na hayop. Sino bang sa inyo? Nanakit sa inyo lately? May ganun ba? So, para bang may hugot to. Why I feel for some of you, kailangan marinig na hindi natin mapiplease ang lahat ng tao. Merong desisyon ang bawat isa action. Pero ikaw, panatilihin mo yung kabutihan ng iyong puso. Okay? Pagtanggap, pagpapatawad, ganun ba? Any guidance? Anong kailangan marinig ng isang Gemini? Love. Happiness, piliin mo lang kung saan ka higit na maglalaan ng enerhiya or angat talaga yung pagmamahal mo. Yung pusong mo na meron ka Gemini ngayon. Yes. Happiness, piliin mo kung saan ka higit na magiging happy. Ayun na. Or napapahalagahan. Every Leo season, Gemini, nag-highlight sa inyo ang inyong mga third house, ang inyong mga natural placement third house. Ang lawak ni third house, kayo na mismo to, communication sector, connections, transportation, travel, technology. Meron ba kayong mga pupuntahan kahit short distance travel kung saan you will have fun or enjoy naman, having fun, enjoyment. Kasama ang mga taong mahal mo or mga alaga nyo,
Or maybe a reminder, sa third house kasi connected yan sa iyong siblings, if ever meron, your relatives, cousins, your neighbors. Meron ba kayong outing or may ilang reconnection, reunion, kahit over the net lang ito. Kita mo, andito yung globe, technology, connection using the internet, at mapapaangat yung love, happiness, or ngayon pa lang kahit sa simpleng pagpaplano na magkita-kita kayo para mag-reconnect naman or magkaroon talaga ng reunion. Ganun yung possibility or ilang messages din na nakukuha ko dito. Ay tayo ng clarifications, Gemini. Ngayong Leo season, bakit ito yung bumagsak? Any clarification para sa mga Gemini? Or meron kayong kikilalanin na someone, animal lover, ganun ba? Kasi internet, it could be, someone na makapagpapasaya sa inyo, magpapatibok ng inyong mga puso. Yes. Fortune's wheel. Regardless kung ito ay naka-reverse, umiikot to ha. Sa Jupiter. Wheel of Fortune. Or Fortune's wheel sa deck na ito. Jupiter, the planet of good luck, good fortune, card of destiny, ito ay nasa inyong mga third house, guys. Leo. Nasa mga Leo season tayo ngayon. Marahil kailangan yung marinig ito. Timing is everything. Kung minsan parang wala naman moonshot, parang nakakainip nga, or hindi maganda yung flow, or a reminder kung meron man kayong kikilalanin, ngayon palang meron ba kayong dinidate, kinikilala kahit over the net, hindi nyo kailangan mainip magmadali ha. Take it easy kasi nag-reverse si Fortune's wheel. Umiikot naman to, bilog ang mundo. Timing is everything. Sa bawat aksyon, desisyon, paninilay-nilayan mo na ito ha, kasi umaangat dito yung malambot yung puso. So, kapag overflowing doon sa emotions, sa compassion, baka hindi nyo makita yung kabuuan ng larawan at magpadalos-dalos ang ilan sa pag-decide. Okay, hindi sa hindi magiging okay yung sitwasyon, yung posisyon, or ang taong ito, pero take it easy, kalmahan, let things flow naturally sa connection. Jupiter, planet of good luck, again, third house, may something ganda, sagana, sa ilang connections na ito sa iyong paligid, lalo pa kung ang higit yung bibigyan ng enerhiya ay yung alam yung nag-reciprocate, yung energy din sa kaya nyong ipakita or ipadama. Balance, nang walang pagkalabis or sobra, deserve niyong maging masaya. A message dito siguro, no, na kailangan marinig na ilan sa inyo that you are being loved and appreciated, Gemini. Hi, Cancer! Ngayong Leo season na, anong kailangan nyo marinig? Anong aasahan nyo? Any guidance, Cancer energy, Cancer para sa'yo. Ngayong Leo season, anong ganap? Any guidance po. Psychic abilities. Okay. As a Cancer, very intuitive kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Lumalakas daw ang inyong mga intuition na maring pa-psychic na raw ito. Aangat ng higit or maybe a reminder ito na huwag mong pagdududahan kung ano yung sinasabi rin ng iyong puso, ng iyong isipan, yung instinct ba. Okay? Sa isang tao, relasyon, posisyon, ayan, may gustong umangat. Talent. Ayun na, huwag mong pagdududahan din ng iyong abilidad. Ang iyong talento, anong talent mo, Cancer? Comment nyo nga yan. Comment nyo. Si Moonchild kasi walang talent as a Cancer myself. Pare-pareho tayong Cancer. Anong talent nyo? Sana all. I-showcase nyo na raw yan ha, sa showtime. Huwag pagdududahan, huwag ipapangunahan. Minsan ang ating sarili ay higit na kalaban. Yes. So tayo ay general reading ha. Hindi kailangan yung pinakasalita na bumabagsak pagdating sa mga oracle cards, especially finding, grieving, and love. Yes. Okay, so para bang andito na lahat ng pakiramdam, ng emosyon. Every Leo season, Cancer, nag-highlight ang inyong mga second house. Ang lawak ni second house, this is about your worth,
your wealth, your possessions, your income, money. Okay? Why not? Finding. Sa relasyon man or sa kaperahan ito. Ayan o, sumasang-ayon ang mga sitwasyon, patawarin. Again, every Leo season, second house of your worth. Yung halaga mo sa isang relasyon ba to? Lalo kung pakiramdam mo, hindi ka napapahalagahan at naiiwanan ka nung pagdadalamhati lang. So, ayaw natin yun ha. Minsan, kailangan yung maging bukas sa katotohanan, Cancer. I feel for some, kailangan marinig ito na in denial doon sa truth na baka iisa lang ang higit na umangat na enerhiya. This is for some of you couples in a relationship na nagiging malabo ang relasyon. Or meron ba kayong pinagdadaanan na in a way may lumisan, merong mga pagkakataon na parang ang hirap ibigang proteksyon or ipaglaban. Know your worth. Yun yung pinaka-advice na nakikita ko dito. Huwag kakalimutan din ang sarili. Why not divert your attention, yung focus nyo sa inyong mga talento, sa inyong abilidad, mapamaraan, trabaho, or sa inyong talent. Ayan na nga. I feel na hindi nagtatapos ha dito sa kalungkutang ito or pagdadalamhati nyo. Ano pa man ang pinagdadaanan nyo, Cancer, ang buhay. Alam nyo, note to self to kay Moonchild kung alam nyo lang. Marami rin tayong pinagdadaanan. Pero, lagi lang maniwala saan yan, Moonchild, na walang himala. Yes, sa true yan. Mahirap, hindi madaling, alam ko madaling sabihin, pero mahirap panghawakan ng mga salitang ito, pero hanggat kaya. I feel sa mga barahan nyo, as long as uunahin din kung ano yung kayo sa isang relasyon or posisyon. Sabi ko nga yung halaga nyo kasi may halaga kayo. Know your worth. Sa iyong posisyon man ha, sa trabaho or sa relasyon na ito. Listen to your intuition. Always follow your heart kung ano yung mga mahal nyong gawin. Ayan, kasi yung energy ni Leo, every Leo season, again, this is about your trabaho rin kung saan ka kumikita, pwedeng kumita. And ang energy ni Leo, this is about your passion. Yung trabaho na parang hindi ka nagtatrabaho kasi mahal mo yung ginagawa mo. Andyan din yung talento, connected yan sa arts, sa music, sa entertainments. Kung meron kayong gustong i-showcase sa showtime, maybe this is a sign for some of you na ipakita nyo na yan ha. Huwag nyo pagdududahan ng inyong mga kakayanan just because pakiramdam nyo hindi pa kayo handa. Alam ko iba-iba tayo sa proseso ng healing. If ever meron kayong pinagdadaanan, more on self-care pa rin tayo. Self-love ha. Of course, you have to be ready. Pero sa ilang barahan mo, marami pa. Again, sa isang punto ng buhay na hindi kadalian, yan po ay malalagpasan. Everything is temporary, Cancer. Yakapin mo, pagtanggap, pagpapatawad. Yakapin mo kung ano yung ngayon at yakapin mo rin yung mga bagong simulain na pwede pang ihain ng taas para sa'yo. I feel na marami ka pang pwedeng matutunan, makilala, or mapuntahan, or even madiskubre sa iyong sarili. Cancer, every Leo season, anong kailangan nyong marinig? Any guidance? Anong nagbibigay din sa inyo kapag nagbe-birthday ang mga Leo? The Hermits. Do some reflection as a Cancer, as an ermitanyo. Ayan. Hindi, pero yung boses din, okay, kung anong saloobin, nang syempre nasa balanse, reversal ang enerhiya natin. Isang indikasyon lang ito na hindi ka mag-isa sa laban ng buhay, hindi ka nagiging mag-isa kahit pa sa pagkakataon na pakiramdam mo mag-isa ka. The Hermit is a reminder na meron kang gabay. Kung higit tayo magiging practical, it could be a mentor, a guide, a counselor, your parents, guardians, someone older or expert sa pinagdadaanan mo. Maging bukas ka kahit sa simpleng pagpapayo para mamulat ka din na alam mo na to Pero minsan, sabi ko, wala tayong higit na kalaban, kundi ang sariling isipan. Never doubt your intuition, Cancer. At pa tayo, every Leo season,
The Eight of Earth. This is about your work. Again, second house dun po pumapasok ang yung kita. Yes, okay. I-claim ba natin yan lalo kung itong trabaho nyo ay hindi lang kayo parang nagtatrabaho nga. Pero andito yung talent nyo, natural sa inyo, love nyo yung ginagawa nyo. Patuloy na nagbo-bloom. I-claim natin may magandang possibilities, opportunities when it comes to your money, work, money-making opportunities. May pag-increase ba? Pag-level up? Gaano man kalaki kaliit ito, sumasang-ayon ang ilang ingay. Pero as long as alam nyo sa inyong mga sarili na patuloy kayong nanlalaban sa buhay, wala kayong dapat na ikabahala. Focus lang kayo sa mga goals nyo. The Hermit, reversal yung energy kung aking i-apply with 8 of Earth. So, maring merong someone sa trabaho. Sabi ko, it could be a boss, pero tahimik lang siyang nakasilay sa'yo. Or, hindi nyo man ma-realize ay kayo ay napupuna, na-appreciate, ayan, doon sa mga efforts nyo. Kahit paminsan, parang duda rin kayo sa inyong mga kakayanan or meron kayong pinagdadaanan na hindi madali pero patuloy kayo nagpo-push at nanlalaban sa buhay. Or kung ito ay patungkol sa relasyon, work on your partnership relationship. For some na nagkakaroon ng tension or misunderstanding couples in a relationship, sabi nga nila mga bagay-bagay ay may dadaan sa mabuting usapan. I see chance pa. Okay? Pero sana once and for all, mapaangat yung maturity, pag-uusap lang to. Kung ano ba yung intention nyo pa sa inyong pagsasama. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil kailangan yung marinig ngayong Leo season, Cancer. Hello Leo! Ito na ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Ngayong andito na tayo sa inyong season, Leo season, ang inyong mga birthday season. Kamusta kayo? Happy birthday, Leo! Saan ba tayo? Ayan. Ano na? Ito na. Kuha tayo ng ilang guidance ha. Leo energy. May sign gabay po para sa mga taong ito. Ngayong kanilang mga birthday. Mga nagba-birthday manifestation. This is about your hopes, your dreams, your wishes. Ano pa man yan, dreams do come true. Hindi imposible kasi nga minanifest na natin. Manifestation na yan po ay makamit nyo. Yung ilang wishes, kahilingan nyo ngayong kaarawan, gaano man kalaki kaliit ito. I-claim natin yan ha. Add pa tayo para sa mga Leo. Lighten your load. Add tayo. Kasi marahil, so busy ba? Kamusta kayo ngayon? Patuloy ba na umangat ang enerhiya sa inyong mga buhay, paggawa, trabaho, higit kayo hinahanap, kinakailangan. So, pahinga lang din pag may time. Deserve nyo yung may pagkakalma, yung meron kayong peace of mind. Syempre naman, lalo kung parang ang daming ganapan pa rin sa inyong buhay career, higit pa rin kayong hinahanap dyan, trabaho, or may ilang travel ba. So, isa-isa lang ha. Take it easy, may pagka-busy pa rin and productivity ang aangat. Ngayong Leo, aangat na yung ilang events, party, may ganun ba. So, iba-iba tayo ha ng paraan kung paano yung pag-celebrate nyo ng inyong kaarawan. But I feel magbabalance to eh. Maring at one point may pagkakataon na gusto nyong makasama ang mga tao ito na mahalaga sa inyo. Connected sa work or sa ilang taong mahal mo, mahalaga sa'yo. At also yung peace na meron ka sa iyong sarili. Na gusto mo lang munang mapag-isa, mapagnilay, mapag-isip. Ayan, napakagandang pagkakataon to review, reassess yung naging sitwasyon ng iyong buhay, nitong mga nakalipas na buwan ng taon. Do some reflection. Tayo ay general reading, of course, just only take what resonate, lalo kung alam mo sa sarili mo na patuloy kayo ng laban, patuloy na umaangat yung sense of responsibility sa inyo na meron kayong mapagbigyan, matugunan. And this time, it's okay to pause, Leo. It's okay na pahinga rin, recharge your batteries, make yourself a priority. Deserve niyo yan, ha? Sige, add tayo, Leo. Guidance, Leo energy.
ngayong kanilang birthday season, anong kanilang aasahan, any guidance advice po para sa mga taong ito. Leo, 6 of Fire. Fiery yung energy, card of success. Success, patuloy na mayroong growth. Kasi nga, minanifest na, pinaangat na. Of course, this is something na wala namang overnight success. Sabi ko nga, ito yun, parang pasan nyo na minsan ang daigdig. Umaangat yung ilang obligations na ang ganda. Yan po ay di nababaliwala or mababaliwala yung effort, yung tiyaga nyo, especially sa career, ano man ang negosyo, trabaho, saan kayo kumikita, may pag-level up, umaangat ang inyong mga imahe. Yes po. Wala rin mang overnight success. Kalma lang muna kayo kung pakiramdam nyo. Parang wala naman moonshot, puro bigat na lang. Ayan, parang pasan ko na lang lagi ang daigdig. Parang walang nangyayari. Take it easy, Leo. Nagsisimula pa lang tayo. Jupiter, the planet of good luck, good fortune, just entered your sign. Kung hindi nyo pa napapanood yan, meron tayong topic about dyan. Easy lang. Ayan, darating tayo dyan. Ngayon, patuloy kayong bumuo ng pundasyon, intensyon sa kung ano yung minamanifest or kung ano yung gusto nyo pang ma-reach na pangarap nyo. Walang imposible kasi umangat na ang success. Pero take it easy, lalo kung nagsisimula pa lang ang ilan sa inyo sa una, from day 1, day 0. Take everything one day, one step at a time. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Isa-isa lang. Birthday season nyo ngayon. Have fun, enjoy, at panatilihin or bigyan nyo naman ng something, pahinga, pagkakalma, yung peace ang inyong mga puso at isipan. Okay? Pero ito na. I-claim na natin yan. May magagandang possibilities sa inyo ngayong season nyo, guys. I-manifest nyo na, tanggapin nyo na, ipahayag nyo na. Of course, this is something hindi lang ninyo ima-manifest sa mga tala, sa universe, pero higit sa Kanya. Patuloy na samahan ng dasal ang inyong buhay paglalakbay. Happy birthday sa inyo, Leo. Ito yung maangat na guidance advice, messages para sa inyo. Hello Virgo, ngayong pumasok na ang Leo season. Ano nga asahan nyo? Anong kailangan nyo marinig? Any guidance para sa mga taong ito? Virgo, kamusta kayo? Virgo energy. Ano nga asahan nyo ngayong Leo season? Any message? Strength. Transformation. Okay, so hindi isang medical advisor si Moonchild, physical, mental, emotional, even spiritual, kasi every Leo season, nag-highlight talaga ang inyong mga overall well-being din, especially yung spiritual connection nyo sa Kanya, maging ano pa man ang inyong faith or religion. Marahil may pagka-low-key lang yung enerhiya ngayong season na ito, kasi si 12th house may pagka-private, may pagka-dreamy, tahimik lang, andito lang kayo sa gilid. Sa gigilid ang datingan nyo ngayon. Sa gigilid, hindi. It's all about healing, transformation, healing for new beginnings, especially kung meron talaga kayo dyang pinagdadaanan na sa inyong kalusugan. So, definitely, syempre pa, ipa-priority ang mga sarili, ha? Magpapalakas o mga si strength cord. Isang indikasyon na meron talagang recovery. Malalagpasan niyo yan. Okay? But of course, tutulungan ang mga sarili. Walang higit na makatutulong para dumaan kayo sa patuloy na transformasyon, health-wise, kundi ang mga sarili. Magpalakas, mag-recharge, magpahinga. Yan po talaga yung energy ni 12th house. Ito naman ay syempre para maipapahinga. Recharge nyo lang ang inyong mga baterya. Ito kasi pwede nyong maramdaman po ng kusa rin na gusto nyo munang mapag-isa, mapagnilay na ang ganda. Marahil ay pinaghahanda rin kayo ng baraha dito na kasi pagkatapos ng Leo season, ito na. Nasa inyo na tayo, Virgo season na ang sunod. So para bang pinapakalma muna kayo ngayon kung kailangan nyo munang talagang maging low-key, private, pahintulutan yun. Magpalakas, magpaganda, magpaspa. Diyan talaga yun. Okay? Para sa mas higit nyong ikaguglow.
physical, mental, emotional. Do some healing, Virgo. Add tayo. Any guidance para sa mga Virgo? Any guidance para sa mga taong ito? Anong kailangan nilang marinig ngayong Leo season? The Eight of Air. Alisin yung ilang worry as one of the warriors sa zodiac. Kalmahin nga, stay optimistic sa inyong mga buhay. Yes, yan talaga yun. Positivity. Everything is temporary, especially sa mga hindi kagaanan na pinagdadaanan ng ilan sa inyo. Kalma, malalagpasan yan. Hinga, patuloy na dumaraan kayo sa personal transformation ng buhay. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong Leo season, Virgo. Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Sa pagpasok ng Leo season, anong kailangan yung marinig? Kuha tayo ng ilang guidance, advice. Libra energy. Libra, kamusta? Guidance. Commitments, add tayo. Napakasipag ng love. Today, kasi Leo, regardless sa zodiac sign, Leo is about love, romance. Sige, tingnan natin. Marahil, ano pa man no matter what your relationship status ngayon, Libra, higit yung bibigyan ng tuon, focus ang inyong love sector, commitment, partnership, relationship. Or maybe ito yung pinaka-advice. Connect, communicate, more quality time sa mga taong ito na mahal mo, mahalaga sa'yo. Ay tayo. Okay. Wala na bumabagsak. Clarify natin agad. Every Leo season, Libra, nagbibigay diin astrologically ang inyong mga 11th house. So, ang lawak ng 11th house, but this is about your connections, your network, friendship, circle. Pasok na natin dyan, syempre pa, yung mga mahal mo. Mahalaga sa'yo, commitments. Sige, kuha tayo ng ilang guidance, advice. Bakit ito yung bumagsak? Any guidance, message para sa mga Libra ngayong Leo season? Hindi natin pipigilan to. The Eight of Air, Two of Water, the Emperor, Ten of Water, especially Libra, kung patuloy kayong nagiging busy or nagkakaroon ng ilang imbalances, meron ba? Pagdating sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, your friendship, network nga po, na ang lawak, especially rin para sa ilan na meron kayong nakatensyon sa relasyon, sa ilang commitments na ito. If ever mag-resonate Libra, na para bang merong ilang conflict, detachment, disconnected. Tayo ay general reading, but I feel may chance pa naman na maayos ang connection na ito, ha? Oo. Kasi nga dito pa yung love. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Maring higit na umangat din yung pakiramdam na pagtanggap, pagpapatawad, connection, reconnection, reunion. For some of you, kahit over the net ito. Pero hindi naman kailangan agad-agad. Kasi tayo ay general message. Magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Kahit pare-pareho kayo ng sign. Or maybe a reminder ito, hindi natin mapiplease ang lahat ng enerhiya sa paligid. Pero ikaw, iisa yung iniwan, two Ten of Water, both rivers, lalo kung medyo may ilang negativity or di sumasabay yung energy nyo sa ilang network, commitments nyo, kahit pamahal nyo or pinapahalagahan nyo. Pero una't huli, pipiliin nyo yung kayo naman, okay? Lalo kung masyado na kayo nagiging selfless or patuloy kayong yes sa mga demands sa paligid. So take it easy, priority nyo rin yung kayo, more on self-care and self-love, Libra. Paangatin yung energy in you, yung power, yung fire. Ayan na kahit kayo lang, meron daw kayong kakayanan na tumayo sa inyong sariling mga paa. Alisin lang yung ilang pag-aalala, pag-overthink na baka hindi na, wag na lang. So, priority nyo muna. Siyempre, pakailangan handa kayo ha. Bago pa man kayo maging handa sa mga taong ito, sa ilang commitment sa inyong paligid, papakiramdaman din ang sarili.
Kung ready ba kayo or bukas pa ba kayo sa ilang opportunity na ito. Hindi kailangan laliman ano pa man, pero yung talaga dito, I feel na may kasiyahan. Okay, or mapupunan yung ilang kakulangan para sa ilan. Kasi iba-iba tayo doon sa healing, sa care, self-care, sa pagpapahilom ng ilang sugat ng damdamin. Okay, lalo kung may hugot talaga ang ilan sa inyo. So, take it easy. Hindi nyo kailangan madaliin ng mga bagay. Kung nasan kayo ngayon, yun naman yung mahalaga. Let things flow naturally sa connection as long as nandito yung pure na intensyon sa commitment sa relasyong ito. Nandito yung love. Na alam yung wala kayong ibang nasasagasaan or natatama ang ibang tao. Go with the flow. Deserve nyong maging happy, have fun, and enjoy naman din pag may time. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong Leo season, Libra. Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Sa pagpasok ng Leo season, nasa Leo season na tayo. Any guidance para sa mga Scorpio? Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice. Tingnan natin. Happiness. Justice. Deserve niyo yan. Yung batas ng isang api, charis. Justice card, yung deserve niyo, ha? Deserve niyong maging masaya. Nang walang pagkalabis, kulang, sobra, sa ilang ganapan na ito sa inyong buhay, i-clarify natin ito. Scorpio, every Leo season ay nagbibigay diin sa inyo ang inyong mga buhay, paggawa, trabaho, saan man kayo kumikita o naglalaan ng enerhiya. I-claim natin yan na mayroong justice or may magandang balita ba? Impormasyon, may kasiyahan na parating. Bagong simulain, it could be a new offer, new project, new promotion, new client. Ito talaga yan. Or may ilang party events sa inyong kumpanya, meron ba? Maging ano pa man yan, may mga bagong simula. Akong nakikita para saan? Para maibigay, ma-receive nyo yung alam nyong deserve nyo sa posisyon na ito. At tayo Scorpio, any guidance pagdating sa kanilang buhay ngayong Leo season. Para sa mga Scorpio na maaaring makapakinig nito, any guidance? The World. This one is in reverse. So marahil 6 of Earth. Connected ito sa paglalaan nyo pa rin ng enerhiya sa inyong mga buhay paggawa. Kung aking i-apply lang naman, astrologically, patuloy kayo merong na-achieve, nakukumpleto, or umaangat yung sense of responsibility para maibigay din yung alam yung deserve ng kumpanya, ng pinagtatrabahuhan nyo, at yan ay babalik sa inyo. Double, triple, i-claim natin the world, umiikot to ha. Naka-reverse man, the world, ups and downs, highs and lows, as long hindi nyo sinusukuan ang inyong mga pangarap sa buhay. Or may travel ba kayo? Travel offer for work? Travel for work opportunity? It could be for pleasure, business, work, guys. Kung saan ay meron kayong kukumpletuhin, tatapusin, card of completion, achievement po si the world. Marahil ay nasa proseso ito. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmamadali. Take it easy as long as alam yung binibigay niyo yung best nyo sa inyong ginagawa. Nang wala kayong naapakan na ibang tao na umaangat lang ang pawang katotohanan, wala kayong dapat ikabahala. Stay happy. Balance, maybe yung pinaka-advice, baka para sa ilan, biglang nag-pop up sa atin. Merong opportunity kung saan hindi lang kayong pwedeng makapag-travel, travel for work, for business, at the same time, may pleasure. Okay, mabibigyan kayo ng pagkakataon para magpahinga, magsaya sa inyong mga paraan. Ito yung guidance, advice, messages na marahil ay parating sa inyo or kailangan yung marinig ngayong Leo season, Scorpio. Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo sa pagpasok ng Leo season. Ano nga asahan nyo? Any guidance?
Sagittarius energy. Sagittarius, kamusta kayo? Any message po para sa kanila? Anong kailangan nilang marinig? Answers. Kung meron kayong mga katanungan na nasa inyong isipan, parating raw yan. Ngayong Leo season. Why not? Every Leo season, guys, astrologically, ay nag-highlight po ang inyong mga 9th house. So, ito yung natural placement nyo. Actually, ang lawak niyan, connected. Unang-una na, kung meron kayong ilang tanong sa inyong mga travel, kung magiging practical tayo, if ever meron kayong ilang nilalakad, travel documents ba ito, visa, passports, ayan, baka yan ay may kasagutan na. Lalo kung medyo natagalan itong nakalipas na linggo or buwan kasi meron tayong ilang in retrograde na planeta. Pero, ang lawak ni 9th house. For some of you, general reading tayo. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Connected si 9th house sa inyong mga education. If ever mga estudyanteng nag-aaral ngayon or magsisibalik eskwela or nais magbalik eskwela, higher education po kasi si 9th house. So, kahit sa advancement, pagdating sa pag-aaral, why not? Or connected din po ito pagdating sa inyong mga faith or religion. Maaaring may ilang kasagutan sa inyong katanungan sa part na yan. Or maybe kailangan ko itong mabanggit din dyan pa lang, no? 9th house connected sa inyong mga laban sa buhay, especially kung meron kayong pinapaangat sa batas. Hindi po isang legal advisor si Moonchild, pero si 9th house is associated with the governments. Ayan, ang lawak ni 9th house, no? Maring may kasagutan ng parating sa part na yan. Sige, at pa tayo. Sagittarius, family. So, meron ba kayong travel, kasamang pamilya, connection, reconnection, reunion, kahit sa simpleng pagpaplano pa lang ito. Why not? Eto na, clarify natin. Sagittarius, any guidance? Anong ganap? Anong meron? Bakit ito yung mamagsak? Any clarifications po? Ayan, sandali naman. Excited ang mga baraha. Sagittarius energy. 7 of water. Overwhelming na, minsan confusing na sa dami ng pwedeng ganap ngayong Leo season. May options, may choices, magagandang possibility. Maging klaro lang kayo ha sa kung ano yung mga intention nyo or ano yung gusto nyong marating. Mapuntahan, madiskubre, matutunan kasi walang imposible. Take inspired action kaya marahil siguro umangat tong family. Yung mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo, isentro rin sila sa bawat aksyon, desisyon na pwede nyong gawin this season. Okay? Page of water, umangat yung pagiging young, happy, free-spirited, yung love, yung passion nyo sa aking ilang nabanggit. Go with the flow yung energy. Yes po. Ayun yung pinaka-advice. Stay happy, have fun, enjoyment, deserve nyo yan. Kasama ang inyong family or sa inyong mga paraan, Leo. 10 of air. I mean, Leo season. Sagittarius. So, yun na yung maaring nagbibigay din for some of you. Ito yung paraan para makapagpahinga, makapag-recharge ng baterya. Lalo kung nakamit nyo na yung ilang kasagutan, natapos nyo yung ilang pangangailangan, work-wise, and this time, kayo naman. Okay? Pahinga rin pag may time kasi I see healing, recovery. So, iba-iba tayo doon sa healing, sa pagpapahinga, sa pag-recharge ng baterya. Kasi nga, Leo season, nag-highlight ang inyong mga 9th house. Travel, connections din yan. Yes. Mga gusto niyo pang matutunan, mapuntahan, madiskubre. Pero ang ilan naman kasi I feel na gusto lang munang mapag-isa, mapagnilay din, kasama ang mga mahal mo, mahalaga sa'yo, home, family. Pero ang kagandahan, merong recovery. Okay? Or meron ba kayong, in a way for some, nakatensyon?
And this time, maangat na yung maturity kasi eto na, yung sagot sa mga hinihintay nyo. Closure ba? Unfinished business? Or yun yung pinaka-advice na do some healing. Minsan yung closure or anumang hinihintay nyo na kasagutan sa buhay, life in general, Sagittarius, minsan hindi nyo na raw kailangan hintayin pa yan. Pero, tanggapin. Okay, pagtanggap, pagpapatawad, pagsabay sa agos ng buhay. Umangat yung maturity and yung spiritual connection ninyo pagdating sa inyong mga faiths or religion as I mentioned. Ang ganda, ang balance ng mga sitwasyon. Pahinga lang din kayo pag may time. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong Leo season, Sagittarius. Hello Capricorn, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo sa pagpasok ng Leo season. Capricorn, ano nga asahan nyo? Anong guidance ang kailangan yung marinig? Message? Capricorn energy. Ngayong Leo season, anong parating? Any message po para sa mga taong ito? Capricorn. Ayan. Passion. Kung saan nag-aalab ang inyong mga damdamin, puso. Home. Manifestation. Okay, parang may ganyan bumagsak kanina. Sinashuffle natin mabuti ang mga sitwasyon. Pero why not? Manifestation. Capricorn, ipahayag nyo na, tanggapin nyo na, panghawakan nyo na, kung ano yung mga gusto nyo pang ma-reach sa inyong buhay. Para saan? Sa pamilya, sa tahanan, maaaring meron kayong higit na bigyan ng priority sa home and family, could be connected sa inyong mga physical home or one of your family members. But I see na dito yung energy, yung love nyo. Or meron kayo pa rin may isa katuparan na pangarap, i-claim na natin to pagdating sa pamilya, tahanan, or sa sarili. Yung mga personal nyong kagustuhan, yung mga hilig nyo. Yes, every Leo season, Capricorn, nagbibigay diin astrologically ang inyong mga 8th house. So, napakalawak ni 8th house at malalim din yan. 8th house of money. Your finances, unang-una na. Yes po, it's about other people's money. So, merong papasok na energy, guys. Money is coming. Dito makakapag-provide, makakabigay, ayan, ng ilang pangangailangan sa pamilya, sa tahanan. It could be out of the blue, unexpected, surprise, a commission, bonus, ganun yung energy niyan. Sige, i-clarify natin. Capricorn, ngayong Leo season, ano nga asahan nyo? Any guidance? Bakit ito po ang bumagsak? Wheel of Fortune. Fortune's wheel sa deck na yan. Nag-reverse, umiikot yan ha. Ups and downs ang buhay. Sabay lang sa flow nito. Sige, hindi natin pipigilan. Capricorn. The Hierophant, Page of Fire, Queen of Fire, Four of Fire. Alam nyo, ang ganda na, no? Merong magandang possibility pagdating sa pera, sa trabaho, lalo kung yung trabaho na ito ay something na hindi lang trabaho para sa inyo, pero andito yung passion, love nyo tong gawin. So, susunod na talaga dyan yung magandang flow ng kaperahan. Patuloy kayo makapagbigay at patuloy nyong maisa sa katuparan yung mga goals nyo pa, yung pangarap nyo pa. Again, money is coming. So, reversal yung energy natin every time. Pwede itong higit na mag-apply sa inyo or sa ilang tao sa paligid. If ever merong pagkakautang sa inyo or kayo may pagkakautang, Capricorn, matutugunan, maharap, mababayaran, may solusyon, may resolusyon, meron kang gabay. If ever meron kayong tension na kinakaharap ngayon, Capricorn, sa tahanan man, trabaho, ayan,
na parang kabaliktaran sa inaasahan mo yung mga ganapan, ang lagay ito naman yung hiniling mo, minanifest mo sa kanya. Kaya lang parang naapektuhan ng mga sitwasyon. I see tension po kasi may pagka-stuck or stagnant, parang nakahangang mga situation, bumababa yung enerhiya kung minsan na napaka-normal, ups and downs, highs and lows, fortune's wheel, iikot ulit. The tables will turn. Hindi tayo perfect. Walang perfect. Pero kung kailangan nyo ng someone gabay, kung magiging practical tayo sa ilang pinagdadaanan nyo ngayon, halimbawa, kung may patungkol sa kaperahan, a financial advisor, okay? Or kung natatest yung ilang commitments nyo, a counselor, a hierophant, someone guide expert sa inyong pinagdadaanan. Lalo na kung medyo may kaguluhan ng isipan ngayon, so hindi kayo nakakabuo nung may pagkaklaro na desisyon. Si 8th house, medyo may pagka-investigador yan eh. Get more information, connect, communicate, magtanong, huwag mahiyang magtanong. Ayan, if ever para sa ilan nakakaramdam ng pagkababa ng enerhiya pagdating sa inyong mga passion, trabaho, na parang may mali ba akong nagawa or may mga ganap ba ako na hindi nakita sa kabuang larawan. So take it easy, don't be too hard sa inyong mga sarili. Andito yung mga faith. Maybe ito yung pinaka-advice. Isentro nyo ang inyong mga faith, Capricorn. Maging ano pa man ang inyong religion. Samahan ng patuloy na dasal ito. Yung suporta ng pamilya at ng mga taong totoo at nagmamahal sa inyo ay nandyan. Hindi nyo pa man ito ma-realize, hindi kayo nag-iisa sa laban ng buhay. Ito yung umangat na guidance advice, messages para sa inyo ngayong Leo season. Mensaheng gabay lamang po, Capricorn. Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Sa pagpasok ng Leo season, ano nga asahan nyo? Anong kailangan nyong marinig? Aquarius, kamusta? Aquarius energy. Any guidance po. Ngayong Leo season, any message? Aquarius. Guidance advice para sa mga taong ito. Protection. Na ang ganda, may umaangat pa. Well-being. Well-protected. Ang iyong buhay, relasyon, pag-ibig, posesyon sa trabaho, negosyo, or ikaw mismo. I-claim na natin ito. You are being protected and guided, Aquarius. Yes. So, every Leo season, guys, astrologically, Aquarius, nagbibigay diin po ang inyong mga 7th house of relationship, partnership, marriage. Ayan, may mga ganapan dyan. No matter what your relationship status, but ito, may protection ka. O di kaya ito yung pinaka-advice. Ibabalik natin yung ilang ganapan dito agad sa inyo. Aquarius, kamusta ba kayo? Sa inyong mga buhay, relasyon, or partnership, negosyo man po yan ha, or buhay mag-asawa, personal relationship. Kayo po ba iniiwanan ng proteksyon, ng something energy? Happy ba kayo? Safe? And then yung comfort? Healthy? At stress-free? Ayan. And maybe, yan yung higat nyo ng bigyan ng tuon at focus. Andiyan na ang inyong destiny. Why not? Sige po, add tayo. Aquarius, bakit ito yung bumagsak? Any clarifications po para sa mga taong ito? Any guidance, advice? Aquarius, energy ngayong Leo season. Anong kanilang aasahan? The Star. The Star is still the Star. Naka-reverse man yan or upright. Medyo nanimbang tayo, nakaganito. Siyempre pa, iaangat na. Actually, lalayo pa ba tayo? Kaya na yan mismo. Sa tarot, ang zodiac sa inyo, guys. The Star. Ano daw, kaya pa ba natin? Oo, pang 11 kayo.
This is an Aquarius sign, pero regardless, kayo na mismo to, Aquarius, the star manifestation card. This is about your hopes, your dreams, your wishes. Walang imposible na meron kayong proteksyon or pwedeng maisakatuparan na pangarap para sa higit na happy, healthy, secure ng inyong mabuhay, pag-ibig, relasyon, partnership, business, or asawa. Or ito na ba yun? Meron ba ikakasal na or kinasal na? Ang ilan sa inyo? Meron ba? Actually, si Jupiter, the planet of good luck, good fortune, yan po ay pumasok sa inyong mga 7th house of marriage, relationship. Until next year yan, guys. So, ngayon pa lang, kung walang masyadong ganap sa relasyon, for singles, especially manifestation, tanggapin nyo na, ipahayag nyo na, panghawakan nyo na. Of course, hindi lang ito sa mga tala iaangat, ha? Pero samahan ng patuloy na dasal. Nakikita ko sa ating bolang kristal nyo dito, na iniiwanan na kayo ng proteksyon. Maaring hindi posible kahit over the net yung energy. Of course, ito'y kung handa na kayo. Hindi nyo kailangan madaliin rin, ha? Kasi walang malilito, mahihilo, maliligaw. Hindi maliligaw ang tamang taong ito patungo sa inyo kung siya'y para sa inyo. Patuloy lang po na samahan din ng dasal ang buhay relasyon. At tayo. Aquarius, anong aasahan ngayong Leo season? Ang dami nito. Kunin po natin yung pinaka-advice lamang. 4 of Air. Ito talaga yun. Yung comfort, stress-free, healing, recovery, well-being para sa inyong overall well-being. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero I'm getting a message dito na mahal kailangan nyo marinig din, no? Do some healing, priority nyo ang inyong mga health. Hindi isang medical advisor si Moonchild. Physical, mental, emotional. Pahinga lang din pag may time. Recharge your batteries. So, iba-iba tayo sa paraan ng pagpapahinga, pagpapahilom ng ilang sitwasyon. Maaaring ito ay sa paraan ng iwan nyo ng protekta sa inyong mga enerhiya, pag-iisa, pagtutulog, kung mas praktikal lang, or sa paraan na kung saan kasama mo. Yung ilang minamanifest mo, mahal mo sa buhay, pamilya. Pahinga lang din pag may time, lalo kung naging busy kayo or patuloy kayo nagiging busy nitong mga nakalipas na linggo or buwan ng taon. Deserve nyo yan, ha? I-claim natin, dream, believe, survive ang atake, starstruck. Meron kayong pwedeng maisakatuparan na pangarap. Ngayong Leo season, ito yung umaangat na guidance, advice, messages. You are being protected and guided, Aquarius. Hello, Pisces. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Sa pagpasok ng Leo season, anong aasahan nyo? Anong guidance? Anong kailangan nyong marinig? Pisces, kamusta? Pisces energy. Kulang tayo ng ilang guidance, advice para sa mga taong maring makapakinig nito. Anong kanilang aasahan ngayong Leo season? Freedom. Yung kalayaan. Yes. Saan? I-clarify natin yan, ha? So, every Leo season, astrologically, Pisces, nagbibigay diin sa inyo ang inyong mga 6th house. So, ang lawak ni 6th house, connected yan sa inyong mga work, your service, money rin yan, financial freedom ba yan? Or sa trabaho, higit kayo magkakaroon ng kalayaan. Hindi naman kailangan lalaya na kayo, aalis na kayo. Ika-clarify natin, ha? Pero magbibigay diin yan. Kung saan maaring why I feel higit yung mapapaangat yung kalayaan sa sarili, yung pagka at peace, yung security, stability. Okay? And sa 6th house po, again, Leo season tayo. At every Leo season, nag-highlight ang inyong mga 6th house. Hindi isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo, pero connected po yan sa inyong mga kalusugan. House of Health din yan. Physical, mental, emotional, marahil makakalaya na kayo. I-claim na natin sa ilang
hindi kagaanan sa inyong mga pakiramdam, physical, mental, emotional, yung ilang difficulty, merong healing. I-claim na natin yan ha. Add pa tayo. Pisces, any guidance ngayong Leo season, anong kailangan marinig? Home, family. Iisa, home, family. As a Pisces, ang inyong mga compassionate heart sa pamilya ay sa true naman. Laging umaangat yan. Sila ang inyong mga inspirasyon or may mga ganapan ba kayo ngayong Leo season? Marahil sila ang inyong higit na kalakasan, kahinaan. Diyan kayo magkakaroon ng freedom para magkaroon ng quality time together at tayo. Makatiting bumagsak para sa mga Pisces ngayong Leo season, anong kailangan marinig? O meron kayong mga ipa-priority sa family, bibigyan ng protection. The Strength card, the Sun is in reverse. Si Strength card, sign of Leo, Leo season tayo. Ayan, medyo na-overwhelm si Moonchild. Kahit pa naka-reverse si Strength card, umangat to para marinig nyo na meron kayong lakas, lalakas kayo, or magpalakas. Recharge your batteries, pahinga kapag may time. Okay, so iba-iba tayo sa paraan ng pagpapahinga. Maaring ito ay sa paraan ng pag-iisa, pagninilay, or pag-aalaga sa inyong mga katawan, sarili, or kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa iyo. Strength card, ito ay napapahinga ha. Oo. Recharge your batteries. Hinga-hinga. It's okay to pause, Pisces, lalo kung patuloy nagiging messy ang mga situation kasi iniiwanan nyo ng patuloy na proteksyon ang relasyon. The Empress, this one is in reverse. May ilang blockages. Kamusta kayo when it comes to your love, romance? Meron bang nagbalik or magbabalik or merong lumisan? Alam ko, diretso yun. So, tayo ay general reading ha. Just only take what resonate. Kung may ilang pinagdadaanan sa buhay relasyon, maybe kailangan kong mabanggit ito. Do some reflection. Review your relationship or situation. Trabaho man, pamilya, or buhay, pag-ibig. Kasi may ilang blockages, may panghihina akong nakikita. Release. Alam ko, madaling sabihin ito. Freedom. Kung talagang hindi nagsasabay ngayon, for some of you, ang inyong enerhiya, ito lang naman yung ngayon. Nothing is yet set in stone. Pwede itong mabago ha. Pero sa ngayon, ito naman yung mahalaga kung nasan kayo ngayon. Una't huli, huwag pababayaan ang sarili, self-care, self-love, priority nyo muna yung kayo. Okay? Magpahilom, magpaganda, magpaspa, ito talaga yun. Strength, yung lakas nyo. Lalo kung medyo may ilang tensyon or conflict na kinakaharap ang ilan para sa pamilya or buhay pag-ibig na ito, na hindi naging madali or nagiging madali. So take it easy, Pisces. Don't be too hard sa inyong mga sarili. As long as andito yung compassionate heart nyo, yung mga puso nyong mamon. Oo, pero hanggat kaya, iwas kayo sa ilang drama-rama sa hapon. Bigyan nyo ng laya ang inyong mga sarili sa mga, especially kung saan kayo ay napanghihinaan lang or naiiwanan kayo ng ilang stress, drama, negativity. So ayaw natin yun ha. Sa ngayon, if ever mag-resonate ito for some of you Pisces, make yourself a priority, physical, mental, emotional, as I mentioned, ikaw muna, kahit ikaw lang muna or ikaw naman muna. Okay, pahinga ka lang muna pag may time. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages. Ngayong Leo season, mensaheng gabay lamang po para sa inyo, Pisces.